Kamusta po ang biyahe, arawang biyahe ng mga mamang tsoper ngayon pong napakatindi ng oil price increase? Wala pong kita, Sir MJ. Yun Naku lang po, po. Period. naku po. Wala pong kita dahil nga po kung makikita natin ay 100% na po ang itinaas nitong produktong petrolyo at hirap po talaga na kumita sa ngayon. Kaya wala ho halos maiuwi ang ating mga kasamahan. Opo, At opo. opo, Sir Mar, para po sa kabatiran po ng ating mga kababayan, yung isa pong unit ng jeepney, ilang litro po yun? Diesel po yun, sir, di ba? Opo, diesel po ang jeepney natin pero may mga tumatakbo ding multicab sa mga iba-ibang lugar, Sir MJ. Sa isang jeepney po ay kumakarga kami ng minimum na 25 hanggang 30 liters per day. Nag-a-average po yan ng mga 8 trips, Sir MJ, Sir Admar. Opo, at ngayon po na naabutan tayo ng staggered na increase last week, napakalaki. Ngayon din, sir, napakatindi rin po ng umento sa presyuhan ng langis per litro. Kamusta naman po ang karga ng anyo pong mga unit? Sa ngayon po ay tipid-tipid muna, Sir MJ. Pa 5 litro lang muna, 10 litro. Depende po kung paglabas po ay marami ka agad pasahero. At yung pong per increase po na ibinigay ngayon ay nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo na talagang kapos na kapos po at ginawa lang po kaming pulubi nitong DOTR ng gobyerno dito sa ibinigay po nilang per increase sa atin. Opo, pero meron naman po, Sir Mar, na sinasabi nilang ayuda, no, para po sa mga operators at sa mga jeepney driver. Kayo po ba ay nakatanggap na noon? Wala pa rin, Sir MJ, ano? Kaya yun po ang masaklap sa atin kasi panay ang press release nila tungkol sa ayuda. Talagang sinensationalize itong pamimigay ng ayuda pero wala pa rin nakakarating. Magtatatlong linggo na itong giyera. Sir MJ, wala pa rin tayong natatanggap. Kaya ramdam na ramdam po namin yung hirap at bigat ng pamamasada dahil kami po talaga ang sumalo ng bigat nung pagtaas, pagsirit nitong presyo ng petrolyo. Opo, ano po ba ang inyo pong mungkahi sa inyo pong sektor, Sir Mar, para po magkaroon naman tayo ng win-win solution dahil malaki rin po ang tulong ninyo sa arawang commute ng mga mananakay. Opo, Sir MJ, ano, sabi natin nga na sana yung per increase man lang na ibinigay ng LTFRB at DOTR ay makatwiran naman sana at malapit sa katotohanan. Kasi unang-una na dyan, hinihiling natin na masuspend itong excise tax at saka yung value added tax, maibasura itong oil deregulation law, at saka po yung pagtaas po ng pamasahe, Sir MJ, ay katiting po kasi para po makaipon kami ng pambili ng 1 litrong diesel, kailangan po makapito hanggang 8 trips kami o 4 na round trip para po makaipon ng pangbili ng 1 litro. Kasi kung suswertehin ka pa nun, Sir MJ, Sir Admar, ano, kung suswertehin ka pa sa biyahe, kung laging puno, sa 8 trips namin, makakaipon kami ng dagdag po na 115 pesos na pambili ng 1 litrong crudo. Opo, hanggang saan yung threshold ninyo, Sir Mar? Kasi ang issue po dito, kahit naman po raw babaan yung supply o yung mga taxation sa langis, ang problema baka wala na po tayo mabili abroad kung magtutuloy-tuloy itong ating mga kinakaharap dulot po ng gulo sa gitnang silangan. Alam niyo po, sana itong grupo po natin sa pampublikong transportasyon, at least sana, Sir MJ, ay 60 pesos man lang sana ang ibaba nito. Pero sa ngayon napaka-imposible ngayon dahil nga po sa giyera, napaka-imposible po na makakuha tayo ng ganong klase na presyo. Pero kung may kaya gawin ng pamahalaan para sa mga pampublikong transportasyon na kaya pong magbigay ng voucher na lamang na makakadiskwento po kami ng mas malaki sa mga pangunahing gasolinahan, yun po sana ang itulong sa atin o gawin ng pamahalaan.
Ginong Valbuena, sir, magandang gabi. Si Admar po ito. Umaabot na ba sa Opo, punto Sir na Admar. hindi na siya whole day ang labas ng mga tsoper, kundi mga piling oras na lang? Kanina po, Sir Admar, doon sa sarili kong jeep, ang sabi ng driver ko, half day lang siya, half set po ang tawag namin doon. Kasi hindi na raw siya kikita, so hindi siya naka-boundary, hindi din masyadong nakapagkarga, may naiuwi konti. So pinagbigyan na lamang natin kasi uh, kinukonsider natin yung flight ng ating mga drivers. Ang sabi niya sa akin, baka hindi daw muna lumabas bukas. So mahirap, mabigat po. Hindi rin namin alam kung paano pagkakasyahin yung kinikita. So sabi namin, wag na lang kaming masisiraan. Kahit wala pong boundary, okay na. Pero sa iba po na mga operator, hindi po kasi po pwedeng ganon. Lalo na kung may mga ginagastusan at Opo, nagsa-sideline na rin ba sila or naghahanap na ng ibang pansamantalang trabaho? Meron na bang parang nagli-leave sa kanilang mga operator na ano muna ako, either mag-construction worker muna ako, mag-tinda-tinda na lang muna ako kasi medyo ano ditong sa public transpo ngayon, mababa ang kita or walang kita. tingin ko, Sir Adma, no, hindi lang siguro nagsabi ng totoo yung driver, baka nahihiya. Kaya siguro siya nag-half day, nag-half set, baka may ibang trabahong papasukan ng hapon kaya na medyo mas malaki siguro ang kita. Kaya po siguro ganun ang ginawa niya na kumuha lamang ng pangkain siguro, pambili ng bigas at ulam o baon ng anak. Kaya po half day lang sila. Pero pati ba mga pasahero, medyo nakikita nyo rin po? Kasi halimbawa, yung bilang ba ng mga pasahero na babawasan daily, though merong mga nag implement na ng 4 days work week, pero halimbawa, mga peak, mga Lunes siguro, wala na bang mga masyadong pasahero talaga na maisasakay nila o talagang kahit na punuan ang biyahe nila, kakapusin pa rin yung kita na iuwi? Nitong mga nakalipas na araw, lalo na nung nakaraang linggo, pagdating po ng Biyernes, Sabado, Linggo, talaga pong ang laki po ng mahigit kalahati po ang ibinawas ng pasahero. Tapos mula po kahapon, Lunes at ngayong Martes, ramdam din po namin yung pagkonti ng ating mga pasahero. Siguro po dahil magbabakasyon na rin, konti na lang yung estudyante. Siguro po yung mga kababayan po natin na mga empleyado ay may kanya-kanyang gimmick na siguro o ginagawang pagtitipid. Baka nagbibisikleta, hindi po natin alam or mas tumira sa mas malapit po na malapit sa kanilang trabaho.